Ako si Daniel Reyes at maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa pag-unawa sa ekonomiya ng mundo. Libre ba talaga ang madilim na lihim ng regalo ng China? Sino ba namang tatanggi sa libre? Isang tulay, isang riles ng tren, o kaya ay murang teknolohiya? Pero sa mundo ng geopolitics, ang salitang libre ay kadalasang pain para sa isang mas malalim na bitag. Sa likod ng bawat bilyon-bilyong pisong donasyon, may mga kondisyong nakatago sa maliliit na letra. Ang tinatawag nating regalo ay maaring isang Trojan horse na dahan-dahang pumapasok sa ating sistema. Dito nila ginagamit ang ating kultura ng utang na loob. Isang likas na katangian nating mga Pilipino na ginagawang armas laban sa atin upang makuha ang ating pagsang-ayon sa mga questionableng polisiya. Ngunit ang utang na loob na ito ay hindi moral, ito ay instrumental. Ito ay isang anyo ng strategic leverage kung saan ang ating soberanya at likas na yaman ang siyang nagsisilbing collateral. Ito ang esensya ng asymmetrical warfare. Hindi kailangan ng bala o kanyon. Sapat na ang pagkontrol sa ating digital backbone at critical na infrastruktura upang maparalisa ang bansa nang hindi nagpaputok ng iisang baril. Tingnan niyo ang mga numerong ito. Hindi ito aid o tulong pinansyal lang. Libo-libong bilyong dolyar ang ipinapakalat ng Beijing sa ilalim ng Belt and Road Initiative. In a geopolitical sense, this is a massive capital injection designed for long-term strategic leverage. Kapag narinig nyo ang sigaw na libre, dyan na kayo dapat kabahan. Sa likod ng mega bridges at highways, may mga kontratang sadyang ginawang opake o malabo. Ang kapalit, hindi lang interes, kundi ang kontrol sa inyong likas na yaman. Dito pumapasok ang ating kultura. Ang utang na loob ay isang napakagandang aspeto ng pagka-Filipino, pero sa mata ng isang global superpower, isa itong psychological vulnerability. Gagamitin nila ang iyong moral na obligasyon para baluktutin ang iyong soberanya. Ito ang tinatawag nating panda diplomacy facade. Isang cute na panda ang nag-aalok ng kawayan para makuha ang tiwala mo, habang ang anino sa likod nito ay isang dambuhalang dragon na naghihintay lang ng tamang oras para manakop. This is soft power projection at its darkest. Hindi kailangan ng bala kung kaya mo namang bilhin ang compliance ng isang bansa. It's an asymmetrical warfare where the battlefield is the economy and the weapon is a signed contract. Tingnan niyo ang mapang ito. Ang mga pulang linyang ito ay hindi lang basta ruta ng kalakalan. Ito ang mga galamay ng tinatawag nating geo-economic encirclement na nagmumula sa Beijing. At dito sa gitna ng dambuhalang chessboard na ito, matatagpuan ang Pilipinas. Bakit tayo target? Dahil sa ating strategic location sa First Island Chain ang huling depensa bago ang Pacific. Pero ang armas nila sa asymmetrical warfare na ito ay hindi missiles kundi mga ballpen. Ang mga politiko natin nasisilaw sa kintab ng free infrastructure, nakakalimutan ng basic due diligence. Sa ilalim ng mga standard Chinese lending contracts, may mga confidentiality clauses na sadyang nakatago. Kapag hindi natin nabayaran, hindi lang pera ang kukunin kundi ang ating soberanya. Ito ang tinatawag na strategic dependency. Para tayong pasyenteng nakadextrose, mukhang tinutulungan tayong bumangon, pero ang nagpapahiram ang may hawak ng balbula. Isang pito lang nila, kaya nilang paralisahin ang buong bansa. Tingnan nyo itong mga makikintab na tulay at sementadong kalsada. Sa mata ng publiko, ito ay infrastructure diplomacy, mga donasyong tila walang kapalit. Pero sa geopolitics, walang free lunch. Kapag tinawid mo ang tulay na ito, mapapansin mong hindi barya ang hinihinging toll. Ang singil nila, exclusive access sa ating maritime resources at ang ating mismong soberanya. Isang asymmetrical trade na unti-unting pumupunit sa ating teritoryo. Bakit tila may geopolitical anxiety ang mga lokal? Dahil alam nila na ang bawat pako at semento rito ay may hidden strings attached. Hindi ito basta tulay. Ito ay isang anchor na nagtatali sa atin sa kanilang interes. At huwag tayong pabulag sa bilis ng konstruksyon. Marami sa mga proyektong ito ang dumaranas ng structural integrity compromise. Mababang kalidad na materyales kapalit ng mabilis na political optics. Sa huli, ang libreng semento ay guguhurin. At kapag nangyari iyon, hindi lang ang infrastruktura ang mawawasak, kundi ang mismong pundasyon ng ating pambansang seguridad. Ang utang na loob ay naging death trap na.
Ang pinakamapanganib na aspeto rito ay hindi ang material na utang, kundi ang psikolohikal na pagkakagapos. Sa geopolitical sphere, tinatawag natin itong weaponized empathy. Ginagamit ang ating kultura ng utang na loob para busalan ang ating boses laban sa agresyon. Habang ang isang kamay ay nag-aabot ng donasyon tulad ng mga bakuna, ang kabilang kamay naman ay nananakal sa West Philippine Sea. Isang klasikong halimbawa ng asymmetrical coercion kung saan ang panandaliang tulong ay ginagamit na tabing sa pangmatagalang pananakop. Nalilito ang Juan de la Cruz. Paano ka magagalit sa nagnanakaw ng iyong bakuran kung binigyan ka niya ng pambili ng bigas? Ito ang disenyo ng kanilang kontrol. Ang gawin kang dependent para mawalan ka ng moral na autoridad na lumaban. Dito pumapasok ang cognitive dissonance. Pinipilit nating pagtugmain ang imahe ng isang benevolent partner sa katotohanan ng isang regional bully. Ang tensyong ito ang nagpapahina sa ating pambansang pagkakaisa na siyang eksaktong layunin ng kanilang psychological warfare. Sa huli, timbangin natin ang katotohanan. Ang isang libre na tulay na gawa sa substandard na materyales ay hindi kailanman magiging katumbas ng ating soberanya. Ang mga regalong ito ay hindi pundasyon ng pag-unlad, kundi mga pabigat na lulubog sa ating kinabukasan. Ngayon, hindi lang semento at bakal lang ibinabagsak sa atin. Ang mas mapanganib, ang digital Trojan horse. Mula sa mga libreng Wi-Fi towers hanggang sa mga gadget na halos ipamigay na sa baba ng presyo, ito ang modernong suhol. Akala mo nakamura ka. Akala mo ang bait nila. Pero sa bawat swipe at click mo, tandaan, sa likod ng screen, may isang mata na hindi pumipikit. Ito ang asymmetric data harvesting. Hindi lang to tungkol sa targeted ads. Ito ay pag-profile sa iyong kilos, lokasyon at political leanings. Sa madaling salita, ang privacy mo ang ginagawang collateral. Ang bawat piraso ng iyong digital identity ay dumadaloy sa mga fiber optic cables direkta sa mga server sa Beijing. Ang data mo ay ang bagong langis at ang China ang may hawak ng gripo. Ito ang tinatawag nating export ng digital authoritarianism. Hindi lang teknolohiya ang ibinibigay nila, itinatayo nila ang digital na rehas para sa isang surveillance state. Ang regalo nila ay ang kandado sa iyong sariling kalayaan. Akala natin ay biyaya ang bawat poste na may nakasabit na high-definition cameras. Sa bawat kanto, parang may guardian angel na nagbabantay. Ngunit sa likod ng lente, hindi kaligtasan ang prioridad, kundi ang total visibility sa ating bawat galaw. Hindi ito public safety sa tradisyonal na kahulugan. Ito ay isang network ng surveillance nodes. Ang mga donated na teknolohiyang ito ay nagsisilbing mata ng isang dayuhang kapangyarihan sa loob ng ating sariling bakuran, kinokolekta ang ating behavioral data nang walang pahintulot. Dito na pumapasok ang digital authoritarianism. Ang iyong mukha ay hindi na lang imahe. Ito ay isang data point. Isang scan lang at meron ka ng social credit score, isang mekanismo ng control na unti-unting nating ine-import kasama ng mga libreng gadget na ito. Hindi ito teorya lang. Tignan natin ang mga bansang tumanggap ng free IT infrastructure mula sa African Union headquarters hanggang sa mga karatig bansa natin. Ang kapalit ng libreng server ay ang pagtagas ng state secrets sa pamamagitan ng mga backdoors na sadyang itinanim sa hardware. Ito ang modernong Trojan horse. Hindi na ito gawa sa kahoy, kundi sa silicon at fiber optics. Sa oras na ipinasok natin ang kanilang server sa ating palasyo o mga ahensya ng gobyerno, isinuko na natin ang susi ng ating pambansang seguridad nang hindi man lang tayo nagpapaputok ng isang bala. Sino ba ang hindi mahilig sa libreng Wi-Fi? Pero sa mundo ng geopolitics, walang free lunch. Kapag ang mga banyagang kumpanya na may ugnayan sa kanilang gobyerno ang naglatag ng internet sa ating mga plaza, hindi lang ito simpleng serbisyo, ito ay strategic infrastructure penetration. Isang click lang ng ating stickman sa connect, pasok na ang Trojan horse. Habang masaya siyang nag-i-scroll, ang kanyang digital identity, passwords at bank details ay unti-unti nang hinahigop ng mga server sa kabilang dagat. Ang utang na loob mo sa libreng internet, binabayaran mo na ng iyong privacy. Dito pumapasok ang asymmetrical warfare. Sa modernong giyera, ang impormasyon ang pinakamalakas na bala. Hindi nila kailangang magpaputok ng kanyon kung alam na nila ang bawat galaw, hilig at kaiklian ng populasyon
base sa nakalap nilang data ang mga safe city projects na ito. Isang malaking state-sponsored espionage na nakabalat kayo bilang public service. Binibenta natin ang ating soberanya para sa ilusyon ng seguridad, habang ang banyagang intelligence ay tahimik na nagtatayo ng database ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng facial recognition. Pansinin niyo rin ang pagbuhos ng mga produktong halos libre na sa online shopping apps. Ito ay market dumping. Sinisira nila ang lokal na industriya habang ang bawat checkout mo ay nagbibigay sa kanila ng mas malalim na insight sa ating domestic consumption patterns. Ang iyong add to cart ay dagdag bala sa kanilang surveillance economy. Tingnan mo itong si Juan. Akala niya, best deal of the century na ang 50 pisong t-shirt mula sa isang international shopping app. Pero habang nagche-checkout siya, ang katabing pabrika ng tela sa barangay nila tuluyan nang nagpadlock. Ito ang tinatawag nating economic dumping. Hindi ito simpleng kompetisyon. Ito ay isang kalkuladong opensiba sa ilalim ng asymmetrical warfare kung saan binabaha ang merkado ng mga produktong sadyang binagsak ang presyo para patayin ang ating manufacturing base. Ang datos ay hindi nagsisinungaling. Habang sumisirit ang volume ng imports, nag-flatline naman ang ating domestic production. Isang trade deficit na hindi lang basta buta sa bulsa, kundi isang malalim na sugat sa ating pambansang seguridad. Ang layunin? Absolute dependency. Kapag wala na tayong sariling kakayahang mag-produce ng kahit karayom, tayo ay nagiging hostage ng kanilang supply chain. Pinapatay nila ang ating self-reliance para habang buhay tayong luluhod sa kanilang regalo. Dito tayo na uuwi. Isang bansang ang mga manggagawa ay naging consumers na lang ng basura ng iba. Wala ka ng trabaho, pero mura naman ang bilihin. Ang tanong, paano ka bibili kung ang mismong source ng kabuhayan mo ay kinuha na nila? Hindi lang semento at bakal ang ipinapasok nila sa bansa. Pati ang ating mga silid-aralan, tinatarget na rin sa pamamagitan ng mga Confucius Institutes at scholarship programs. Mukhang academic exchange sa ibabaw, pero Trojan horse ito sa loob. Libre ang matrikula, libre ang dorm, pero habang binubusog ang iyong utak ng kanilang wika, unti-unti namang nilalason ang iyong pananaw. Hindi ka tinuturuang mag-isip ng malaya. Tinuturuan kang humanga sa Great Dragon at tumingin sa kabilang banda. Sa geopolitics, tinatawag natin itong cognitive domain operations. Ito ang ultimate long-term power projection. Bakit ka pa makikipagdigma kung maaari mo namang hubugin ang kaisipan ng kabataan para kusa silang sumuko at maging tapat sa iyo sa hinaharap? Dito nagsisimula ang revisionismo. Ang mga textbook na ipinamamahagi ay tila naglalaman ng bagong bersyon ng katotohanan. Ang West Philippine Sea ay biglang naglalaho, pinapalitan ng mga terminong pabor sa kanilang naratibo ng pagmamay-ari. Ito ang pinakamapanganib na regalo sa lahat, isang libreng pambura. Pambura sa kasaysayan, pambura sa pride, at pambura sa ating mga hangganan. Kapag ang mapa ay binago na sa isip ng bata, wala nang kailangang baril para sakupin ang bansa. Naalala niyo ba noong 2020? Noong ang buong mundo ay nakaluhod sa takot, dito pumasok ang tinatawag nating mask diplomacy, isang taktikal na deployment ng aid sa gitna ng global paralysis upang baguhin ang naratibo ng pinagmulan ng virus. Ang mga kahon-kahong medical supplies ay hindi lang puno ng surgical masks. Bawat karton ay may mga political slogans na nagsasabing a shared future. Ito ay branding exercise sa ilalim ng humanitarian cover. Sa mundo ng asymmetrical warfare, ang maskara ay hindi lang proteksyon, ito ay busal. Sa oras na isinuot mo ang regalo nila, nagkakaroon ka ng utang na loob na nagpapatahimik sa iyo habang kinakamkam nila ang ating mga likas na yaman. Walang tanghalian ang libre sa geopolitics. Ang bawat donasyon ay may kaakibat na public relations requirement. Kinakailangan ang malalaking tarpaulin at pasasalamat ng mga opisyal na tila ba binibili ang ating katahimikan kapalit ng telang panakip-ilong. Sumunod ang mga bakuna. Libreng Sinovac para sa masa, ngunit sa likod ng bawat vial ay ang pressure na tanggapin ang kanilang mga kondisyon. Isang eksperimento ito hindi lang sa medisina, kundi sa ating strategic autonomy. Ngiti para sa kamera. Habang ang hiringgilya ay tumatago sa balat, ang tunay na turok ay nasa ating pambansang dangal. Ang mask diplomacy ay hindi kawanggawa. Ito ay isang kalkuladong PR stunt para tabunan ng ingay ng mga barkong pandigma. Sa geopolitical chessboard, ang mga medical supplies ay naging leverage.
ginamit ang ating pangangailangan bilang tactical weapon. Paano ka papalag sa pag-agaw ng isla kung ang bitamina at ventilator mo ay galing mismo sa nang-aagaw? May resibo ang panggigipit. Bago buksan ang mga kargamento, may praise for play requirement. Kailangan muna mag-alay ng papuri ang ating mga leader sa harap ng media, isang psychological operation para gawing utang na loob ang isang transaksyong may kapalit. Lumampas na ang impluensya sa ospital at dinala sa ating mga bukid. Libreng binhi at traktora, sa ibabaw, tulong sa magsasaka. Sa ilalim, ito ay agricultural subversion ng pagkontrol sa ating food supply chain gamit ang kanilang teknolohiya. Mag-ingat sa bawat libreng itinatanim. Akala mo'y biyaya pero ang ugat nito ay lason na sasakal sa ating lupa. Kapag ang ani ay labis na nakadepende sa dayuhan, hindi ka na magsasaka, ikaw ay isa ng tenant sa sarili mong bayan. Ang mga libreng binhing ito ay parang biological Trojan horses. Sa halip na palakasin ang ating agrikultura, pinapatay nila ang ating endemic species na nagre-resulta sa isang ecosystem na nakadepende na lamang sa kanilang mamahaling pestisidyo at pataba. Dito na pumapasok ang debt trap diplomacy. Nagsisimula ito sa mga free feasibility studies. Isang regalo ng eksperto para sa mga megaproyekto, ngunit sa likod ng bawat graph at survey ay isang nakatagong bitag ng utang na loob. Isipin mo, bibigyan ka ng libreng blueprint para sa isang dambuhalang daungan. Mukhang pabor sa atin, di ba? Pero ang disenyo ay pasadya para sa kanilang mga logistical needs, hindi para sa ating lokal na ekonomiya. Kapag nagsimula na ang konstruksyon, doon nalalabas ang mga predatory interest rates. Ang proyektong akala mo ay tulong, nagiging isang dambuhalang pabigat na sumasakal sa ating pambansang pondo bawat taon. Hindi ito haka-haka lang. Tingnan ninyo ang Sri Lanka at ang Hambantota Port. Dahil sa hindi mabayarang utang, napilitan silang ibigay ang kontrol sa kanilang teritoryo sa loob ng 99 na taon. Isang babala para sa Pilipinas. Tingnan nyo ang Hambantota Port sa Sri Lanka. Ito ang textbook definition ng debt trap diplomacy. Isang stickman na bansa, pagod sa utang, napilitang ibigay ang susi ng kanyang daungan sa isang dragon sa loob ng 99 na taon. Huwag nating isipin na malayo ito sa atin. Ang geopolitical playbook na ito ay asymmetrically designed para samantalahin ang ating kultura ng utang na loob. Kapag hindi na tayo makabayad sa mga libreng infrastruktura, ano ang isusuko natin? Pumasok din ang mga POGO. Ipinakilala ito bilang free investment na magdadala ng bilyon-bilyong piso sa ating ekonomiya ng walang hirap. Isang mabilis na lunas para sa ating mga butas na bulsa. Pero ang libreng puhunan ay may kasamang madilim na anino. Pagbukas ng pinto para sa negosyo, hindi lang pera ang pumasok kundi ang mga sindikato, human trafficking at mga palihim na operasyon na labas sa ating jurisdiksyon. Ito ang social cost na hindi nakasulat sa mga press release. Ang mga ganitong uri ng pamumuhunan ay hindi pabor. Ito ay Trojan horse. Binibili nila ang ating katahimikan at seguridad gamit ang perang tayo rin naman ang magbabayad sa huli. Sa likod ng kinang ng mga kasino at online gaming, may itinatagong mantsa. Hindi lang ito usapin ng buwis. Ito ay institutionalized corruption. Ang mga underground economy na ito ay nagiging labahan ng maruming pera na lalong nagpapahina sa ating mga regulator na tila nabulag na ng lagay. Dito na pumapasok ang peligro. Kapag sinubukan naging bawiin ng kontrol, malalaman nating tayo na pala ang bihag sa sarili nating bakuran. Ang dating bisita na pinatuloy dahil sa utang na loob, siya na ngayon ang may hawak ng gatilyo. Hindi lang infrastruktura ang regalo. Pati ang ating sining at media ay target din ng kanilang soft power diplomacy. Napapansin niyo ba ang pagdagsa ng mga libreng pelikula at dokumentaryo sa ating mga lokal na istasyon? Hindi iyan aksidente. Iyan ay calculated content distribution. Sa mga palabas na ito, sila ang bida. Sila ang tagapagligtas. Ang layunin, baguhin ang imahe ng isang agresibong mananakop tungo sa isang mapagkalingang kuya. Isang Trojan horse sa loob ng inyong mga sala. Ito ang tinatawag nating cultural assimilation through social engineering. Kapag unti-unti nang nababago ang pananaw ng masa gamit ang entertainment, mas madali nang tanggapin ang kanilang presensya ng walang pag-aalinlangan. Pinapatay nila ang ating kritikal na pag-iisip gamit ang libreng aliw. Huwag kayong paloloko sa libre.
Itong mga pinapamahaging artikulo sa ating mga lokal na pahayagan at radyo, hindi yan simpleng pagtulong. Yan ay narrative injection. Nilalason ang ating mga newsroom ng banyagang propaganda sa balatkayo ng media partnership at content syndication. Ito ang tinatawag nating fourth generation warfare. Sa mundong ito, hindi na kailangan ng mga missile para lumuhod ang isang bansa. Ang information warfare ay pananakop na hindi gumagamit ng bala, sinisira nito ang depensa ng bansa mula sa loob ng utak ng mga mamamayan nito. Habang binabasa mo ang kanilang balita, dahan-dahang nagkakaroon ng cognitive capture. Ang utang na loob na nararamdaman mo sa kanilang tulong ay nagiging filter kung paano mo tinitingnan ang katotohanan hanggang sa hindi mo na makita ang banta sa iyong soberanya. At hindi lang media ang pinapasok. Maging ang ating seguridad ay sinusubukan nilang regaluhan mula sa mga donasyong truck hanggang sa mga surveillance equipment. Pero sa geopolitics, ang bawat free gift ay isang strategic dependency na nagtatali sa atin sa kanilang teknolohiya. Anong silbi ng libreng armas kung ang nagbigay nito ang siya ring banta? Sa oras ng totoong bakbakan, ang mga regalong ito ay maaaring maging palamuti na lang. Ang tunay na presyo ng libre ay ang pagkaparalisa ng ating sariling depensa. Isang Trojan horse sa anyo ng donasyon. Sa mundo ng depensa, ang libre ay isang pahiwatig ng vendor lock-in. Ibinigay sa iyo ang platform pero ang bala, pyesa at technical support, dun ka nila sasakalin. Ito ang tinatawag nating maintenance trap sa logistics. Isipin nyo ang interoperability. Kung ang radar mo ay galing sa bansa A at ang missiles mo ay galing sa bansa B, madalas ay hindi sila nag-uusap. Ang donasyon na ito ay sadyang idinisenyo para maging isolated na silo sa iyong arsenal. Literal na square peg in a round hole. Kapag kailangan mo nang ipagtanggol ang soberanya, doon mo malalaman na ang libreng teknolohiya ay sadyang ginawang hindi compatible sa iyong mga existing na sistema. Dito na papasok ang strategic silence. Ang utang na loob mula sa mga proyektong ito ay nagiging preno sa ating foreign policy. Paano ka aangal sa pambubuli sa dagat kung ang maintenance ng iyong defense grid ay nakasalalay sa kanila? Ang mga regalong ito ay hindi tulay patungo sa seguridad, kundi mga kadena sa ating soberanya. Ang bawat freebie ay may nakatagong interes na hihila sa atin pababa sa oras na tayo ay manindigan. Sa arena ng geopolitics, ang utang na loob ay hindi isang magandang katangian, kundi isang strategic muzzle. Kapag tinanggap natin ang mga donasyong ito ng walang sapat na vetting, nilalagyan natin ng busal ang sarili nating bibig. Paano ka tatahol sa pagnanakaw sa iyong bakuran kung ang nagbigay ng iyong kinakain ay ang magnanakaw mismo? Habang abala ang mga nasa air-conditioned na opisina sa pagpirma ng mga gratuitous assistance papers, ang ating mga mangingisda ay nakakaranas ng totoong asimiltasyon. Itinataboy sila sa sarili nating exclusive economic zone gamit ang mga water cannon na pinopondohan ng parehong ekonomiyang nagbibigay sa atin ng libreng kagamitan. Pagmasdan niyo ang irony. Sa Maynila, may engrandeng ribbon cutting para sa isang bagong tulay, isang simbolo ng pagkakaibigan. Pero sa West Philippine Sea, ang barikada ay hindi gawa sa ribbon, kundi sa bakal at pananakot. Ang kapalit ng isang tulay sa Pasig ay ang unti-unting pagkawala ng ating kontrol sa ating karagatan. Ito ang mukha ng asymmetrical warfare. Isang stickman na umiiyak sa gitna ng dagat dahil wala siyang huli, habang ang politikong nasa kabilang isla ay masayang pumapalakpak dahil sa development milestone. Ang luha ng mangingisda ang hindi nakasulat sa kontrata, pero iyan ang collateral damage ng utang na loob. Huwag tayong magpaloko sa zero interest o donasyon. Sa mundong ito, walang tunay na libre. Ang presyong binabayaran natin ay hindi pera, kundi ang ating karapatang tumayo bilang isang malayang bansa. Ang tunay na presyo ng mga regalong ito ay ang ating soberanya. At kapag naibigay na yan, wala nang refund. Huwag kayong paluloko sa hardware diplomacy. Sa antas ng LGU, ang bawat libreng fire truck at ambulance na dumarating sa inyong munisipyo ay hindi lamang kagamitan. Ito ay isang Trojan horse ng asymmetrical warfare na idinisenyo upang bumili ng katapatan mula sa ibaba pataas. Tingnan niyo si Mayor. Ngiting tagumpay sa harap ng lente ng kamera, hawak ang oversized key ng bagong ambulansya.
Pero sa likod ng malaking bandila ng donor, ang tunay na pinipirmahan niya ay isang promissory note ng utang na loob na sisingilin sa oras ng geopolitical na krisis. Dito nagaganap ang subversion ng national policy. Kapag ang isang lokal na opisyal ay baon sa utang dahil sa mga donasyong ito, nagiging mahirap para sa pambansang pamahalaan na magpatupad ng nagkakaisang tindig laban sa agresyon. Ang boses ng alkalde ay nagiging boses ng banyagang interes. Ito ang klasikong divide and conquer. Sa pamamagitan ng pagbubuhos ng grasya sa mga piling probinsya, lumilikha sila ng lamat sa ating pagkakaisa. Habang ang Maynila ay pumapalag sa panghihimasok, ang mga benepisyaryong probinsya naman ay nagiging depensa ng donor para mapanatili ang status quo. Ngunit hindi lahat ay bulag. Ang mga ordinaryong mamamayan ay nagsisimula ng magtanong, bakit ang kapalit ng isang libreng tulay ay ang ating karagatan? Ang pagduda ay ang unang hakbang sa pagbawi ng ating soberanya mula sa mapanirang siklo ng utang na loob. May kasabihan tayo, pag may isinuksok, may madudukot. Pero sa geopolitics, ang inalok na libreng kanin, baka ang kapalit ay ang buong palayan mo. Ang pagpili na magsaing ng sariling bigas ay hindi lang tungkol sa gutom. Ito ay tungkol sa dignidad at kontrol sa sariling kusina. Ito ang tinatawag nating collective intuition. Alam ng ordinaryong Pilipino na walang free lunch sa grand strategy ng isang superpower. Ang ating kutob ay nagsisilbing internal radar laban sa asymmetrical warfare na nakabalot sa pakitang taong kabutihan. Kahit gaano pa karaming tulay o kalsada ang ipangalan sa pagkakaibigan, hindi nagsisinungaling ang datos na natiling nasa kailaliman ng dagat ang trust ratings. Bakit? Dahil ang tiwala ay hindi nabibili ng donasyon. Ito ay nakukuha sa pagrespeto sa ating exclusive economic zone. Ang mensahe ay malinaw, keep your freebies, we want our sea. Hindi natin ipagpapalit ang ating likas yaman para sa mga second-rate na gadget o low-interest loans na may hidden strings. Ang ating karagatan ay hindi bargaining chip sa isang one-sided deal. Sa huli, ang skepticism o ang pagduda ng bayan ay naging ating pinakamabisang defense mechanism. Sa harap ng sharp power influence, ang pagiging mapanuri ang huling depensa ng ating demokrasya. Dahil ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang tumanggi sa regalong may lason. Hindi tayo kailangang maging bilanggo ng iisang benefactor. Mayroon tayong mga alternatibong like-minded partners na sumusunod sa international standards, yung mga proyektong may transparency at hindi ginagamit ang debt trap bilang armas ng asymmetrical warfare. Sa totoong diplomasya, ang mutual interest ay hindi utang na loob. Ang pantay na kalakalan ay may malinaw na terms, walang nakatagong surveillance sa ilalim ng lamesa, walang collateral na teritoryo. Dapat nating yakapin ang multilateralism. Mas mahirap gipitin ang isang bansa kung kasama nito ang buong komunidad ng mga nasyon. Ang bilateral gifts ay madalas pain para sa isolasyon. Sa maramihang samahan may accountability. Huwag tayong mabulag sa mga bagong pasilidad kung ang kapalit naman ay ang ating likas na yaman. Ang environmental destruction ay isang permanenteng utang na hinding-hindi mababayaran ng anumang libreng tulay o riles. Ano ang silbi ng sementadong kalsada kung ang mga bundok natin ay kinalbo na at ang ating mga dagat ay hindi na natin mapangisdaan? Ang tunay na smart na Pilipino tinitingnan ang kabuuan ng kontrata bago pirmahan ang ating kinabukasan. Habang abala tayo sa pagunting ng ribbon ng mga bagong tulay, tingnan niyo ang ating mga baybayin. Ang black sand mining ay hindi lang simpleng dredging, ito ay ang literal na pagbebenta ng pundasyon ng ating arkipelago kapalit ng mga infrastrukturang may shelf life. Ito ay ang literal na pagbebenta ng pundasyon ng ating arkipelago kapalit ng mga infrastrukturang may shelf life. Sa mata ng isang analyst, ito ay resource predation. Ang halaga ng mga mineral at yamang dagat na kinukuha nila ay 1,000 beses na mas mataas kaysa sa mga donasyong ipinangangalandakan sa media. Isang asymmetrical exchange na tayo ang laging talo. Ito ang pinakamapait na katotohanan ng debt trap. Isang araw gigising ang karaniwang Pilipino na ang lupang kanyang kinalakihan ay hindi nasaklaw ng ating soberanya dahil sa mga collateral clauses na sadyang itinago sa maliliit na letra. Ngunit hindi lang lupa ang sinasakop. Sa Digital Silk Road, ang mga libreng software at government apps ay nagsisilbing mga Trojan horses. Kapag ang teknolohiya ay libre,
Ang iyong data at seguridad ang aktwal na bayad. Ang bawat biometric data at personal na impormasyon ay dumadaloy patungo sa mga foreign vaults. Sa larangan ng asymmetrical warfare, ang impormasyon ay mas mahalaga pa sa bala. Hindi lang tayo nakabaon sa utang, tayo ay hubad sa harap ng kanilang panunubok. Sa makabagong warfare, ang data sovereignty ang ating digital na pader. Hindi lang ito usapin ng privacy. Ito ay tungkol sa kapangyarihan nating kontrolin ang sarili nating pambansang naratibo nang walang dikta mula sa mga dayuhang server na libu-libong milya ang layo. Isipin mo, ang data mo ay ang iyong digital na kaluluwa. Kapag tinanggap mo ang libreng cloud storage o tech, para kang pumasok sa isang kwartong walang pinto. Susubukan mong bawiin ang control pero huli na ang files mo ay naka-hostage na sa isang digital cage. Bahagi ng asymmetrical warfare ang pagpondo sa mga troll farms. Hindi ito aksidente, ito ay investment. Pinupuno ang iyong feed ng mga libreng balita na ang tanging layunin ay baguhin ang iyong pananaw tungkol sa kung sino ang tunay na kaibigan at sino ang kaaway. Narito ang panganib. Ang stickman na ito ay biktima ng information fatigue. Sa bawat scroll sa fake news, unti-unting namamatay ang kanyang critical na pag-iisip. Hindi na siya nagtatanong, sumusunod na lang siya. Isa na siyang zombie ng propaganda. Ang disinformation ay ang ultimate soft power. Ginagamit nila ang ating sariling kultura ng utang na loob laban sa atin. Pinapaniwala tayo na utang natin sa kanila ang ating pag-unlad hanggang sa kusa nating ibigay ang ating soberanya nang walang isang putok ng baril. Hindi lang bala ang bala sa modernong giyera. Ang mga troll farms na ito ay pinopondohan mula sa isang black chest mga pondong walang audit para sa cognitive conditioning. Binabayaran sila para lasingin ang ating sentido kumon at gawin tayong mga zombie sa sarili nating bansa. Ngunit ang agos ay nagbabago na. Ang komunidad ng mga nasyon ay unti-unti nang kumakalas sa death trap diplomacy. Nakikita na nila na ang bawat libreng infrastruktura ay may kapalit na surveillance at control. Hindi na ito usapin ng tulong, kundi ng pag-iwas sa pananakop. Mula sa mga bansa sa Africa hanggang sa ating mga kapitbahay sa Asia, nagtatayo na sila ng barikada. Isang kolektibong pagtanggi sa Trojan horse na ito. Alam na nila na kapag ang utang na loob ang naging batayan ng foreign policy, ang soberanya ang unang isinasakripisyo. Nasasaksihan natin ngayon ang isang global awakening. Ang ilusyon na ang mabilis na pag-unlad ay makukuha sa pamamagitan ng pagbebenta ng kaluluwa ay gumuho na. Ang mga white elephant projects na ito ay hindi simbolo ng progreso, kundi mga monumento ng pagkakautang. Kanselasyon, iyan ang tanging paraan. Pinipili na ng maraming nasyon na bawiin ang kanilang kontrol kahit pa bilyon-bilyon ang kailangang bayarang multa. Dahil sa dulo, walang presyo ang kalayaan. Ang tunay na utang na loob ay dapat nasa ating mga mamamayan, hindi sa mga dayuhang may masamang balak. Sa arena ng geopolitics, ang soberanya ay hindi isang commodity na pwedeng ipagpalit sa ilang kilometro ng aspalto o donated na surveillance systems. Ang pambansang dangal ang ating huling depensa laban sa neokolonyalismo. Mas maigi pang tumayo ng nakayapak sa sariling lupa kaysa maglakad gamit ang libreng sapatos na may nakatagong tracker. Ang watawat natin ay hindi basahan na pwedeng ipunas sa mga duming iniwan ng predatory lending. Ang tunay na pag-unlad ay hindi isang top-down na biyaya mula sa isang mapanlinlang na hegemon. Ito ay pinaghihirapan at hindi kailanman nakatali sa mga fine print na sumasakal sa ating strategic autonomy. Ang isang matatag na ekonomiya ay binuo sa pawis at integridad, hindi sa utang na loob na ginagamit bilang sandata sa asymmetrical warfare. Kapag ang pundasyon mo ay sariling sikap, walang dayuhang makakapag-disrupt sa iyong kinabukasan. Dapat tayo maging mapagmatyag sa mga lider na ginagawang palengke ang ating pambansang seguridad. Ang pagtanggap ng kaduda-dudang donasyon ay hindi diplomasiya. Ito ay pakikipagsabuatan sa pagguho ng ating kalayaan. Ngayon, kailangan magpaliwanag ng mga nakaupo. Kita nyo itong mga politiko nating namimilipit sa hot seat. Ang utang na loob sa diplomasya ay hindi parang simpleng pabor sa kapitbahay. Ito ay isang tanikalang bakal na dahan-dahang humihigpit sa leeg ng ating bansa habang sila ay nagkukunwaring inosente. Bilang expert analyst, malinaw ang aking posisyon. Kailangan natin ng radikal na transparency at fiduciary oversight.
Sa bawat pisong tinatanggap natin mula sa Beijing, dapat nating itanong kung ano ang collateral. Hindi sapat ang thank you. Kailangan nating makita ang bawat sentimo ng nakatagong interes sa mga donor agreements na yan. Tingnan nyo ng maigi sa ilalim ng magnifying glass. Ang mga international agreements na ito ay puno ng mga poison pill clauses. Ito ang modernong mukha ng asymmetrical warfare. Nasasakop tayo hindi sa pamamagitan ng bala, kundi sa pamamagitan ng mga legal na kataga na nakasulat sa napakaliit na letra. Ano ang hinaharap kung patuloy tayong magpapabulag sa mga libreng teknolohiya at infrastruktura? Isang bansa na ang bawat galaw ay sinusubaybayan at ang bawat desisyon ay kontrolado ng banyagang interes. Ang tunay na kalayaan ay hindi nakukuha sa panghihingi, kundi sa pagtatrabaho para sa sariling atin. Isipin niyo ang lungsod na ito. Walang sariling kultura, puno ng banyagang signages, at ang mga lokal ay dayuhan sa sariling bayan. Ito ang presyo ng pananahimik. Panahon na para sa self-reliance. Huwag nating ipagpalit ang ating dignidad para sa isang tulay na guguhuring pagdating ng panahon. Soberanya muna bago ang libre. Makinig kayo ng maigi. Hindi ito pananakot, ito ay katotohanan. Sa mundo ng geopolitics, ang libre ay kadalasang may kalakip na invisible na tanikala. Kung hindi natin bubuksan ang ating mga mata ngayon, baka magising na lang tayo na ang sarili nating soberanya ay isa na lamang collateral sa isang masamang utang. Dito nagsisimula ang tunay na pag-aaklas hindi sa dahas, kundi sa talas ng isip. Kailangan nating busisiin ang bawat fine print at hamunin ang mga naratibong tila masyadong maganda para maging totoo. Ang kritikal na pag-iisip ang ating unang linya ng depensa. Ang death trap diplomacy at asymmetrical warfare ay gumagana lamang sa mga lipunang bulag sa kasaysayan. Ang radikal na transparency at edukasyon ang tanging antidote sa ganitong uri ng modernong kolonyalismo na nagtatago sa likod ng diplomasya. Isipin niyo ang inyong kaalaman bilang isang matibay na kalasag. Ang mga regalong tila matamis ay mga nakakalasong kendi na naglalayong paralisahin ang ating kakayahang tumanggi. Hayaan nating tumalbog ang kanilang panlilinlang sa pader ng ating katotohanan. Ipasa natin ang sulong ng pagka-alerto sa susunod na henerasyon. Turuan natin sila na ang tunay na kalayaan ay hindi kailanman nabibili ng utang na loob, kundi itinataguyod ng sariling sikap, integridad at dangal bilang isang malayang bansang Pilipinas. Mga bata, tandaan ninyo ang kwento ng Trojan Horse. Noong unang panahon may regalo na akala nila ay simbolo ng kapayapaan, pero sa loob nito ay ang hukbong lalamon sa kanilang kalayaan. Sa makabagong geopolitics, ang Trojan Horse ay hindi nagawa sa kahoy. Ito ay gawa sa low-interest loans at free infrastructure na may nakatagong surveillance. Bilang inyong analyst, tinitiyak ko sa inyo, ang tunay na legacy na dapat nating iwan ay hindi mga tulay na may Made in China stamp, kapalit ng ating soberanya. Ang dapat nating ipamana ay isang bansang hindi nakaluhod, isang ekonomiyang tumatayo sa sariling paa, at isang kalayaang hindi nababayaran ng anumang bilyon. Isipin ninyo ang isang Pilipinas na tunay na maunlad, hindi dahil sa utang na loob sa ibang bansa, kundi dahil sa talino at pagkakaisa ng mga Pilipino. Isang bansang walang surveillance cameras sa bawat sulok na nagmamanman para sa interes ng dayuhan. Iyan ang kinabukasang abot kamay natin kung tayo ay magiging mapanuri. Sa international relations, ang tawag natin dito ay reciprocity. Dapat itong maging pantay na palitan ng respeto at oportunidad. Hindi ito reciprocity kung ikaw ang nagbibigay ng likas na yaman habang sila ang nagbibigay ng utang na hindi mo kayang bayaran. Ang tunay na pagkakaibigan ay walang asymmetrical na pananakal. Ang huling mensahe ko, kung kailangan natin ng tulay, magbayad tayo ng tama. Gamitin ang pondo ng bayan ng maayos. Huwag nating payagan ang deal na bridge for territory. Dahil ang libre sa geopolitics ay ang pinakamahal na bayarin na sisingilin sa susunod na henerasyon. Huwag magpaloko. Ang tunay na alyansa ay hindi nasusukat sa kapal ng sobre o sa haba ng tulay na may kapalit na soberanya. Sa geopolitics, ang tunay na kaibigan ay hindi gagamit ng death trap diplomacy para gapusin ang iyong kinabukasan. Bagkus, ito ay ugnayang nakabase sa mutual respect at pantay na dignidad. Panahon na para ang Pilipinas ay tumayo bilang isang matibay na haligi sa Timog Silangang Asya. Hindi tayo pawn sa chessboard ng mga superpower.
Tayo ay isang bansang may sariling lakas, sapat na talino at diwa na hindi kayang bayaran ng anumang soft loan o mapanlinlang na grant. Hinahamon ko kayo mga kababayan, huwag maging biktima ng cognitive warfare. Maging mapanuri sa bawat headline at bawat donasyon. Tanungin ang sarili, ano ang kapalit nito? Ang pagiging mapagmatsyag ang tanging paraan para hindi tayo mabaon sa utang na loob na walang katapusan. Dahil sa malupit na laro ng kapangyarihan, ang salitang libre ay madalas na isang Trojan horse. Kapag tiningnan mo ng maigi ang fine print, makikita mo ang mga surveillance clauses at territorial concessions na nakatago sa likod ng magandang ngiti. Hayaan nating maglaho ang ilusyon ng easy money. Ang tunay na pag-unlad ay nagmumula sa sariling pagpapagal at malinis na pakikipag-ugnayan. Protektahan natin ang ating teritoryo, protektahan natin ang ating dangal. Pilipinas, oras na para magising at manindigan. Ang tunay na leverage ay hindi nasa kamay ng mga may-ari ng kapital, kundi sa kolektibong pagtanggi ng taumbayan. Huwag tayong masilaw. Ang mga regalo na ito ay lason na binalot sa ginto, isang sopistikadong anyo ng asymmetrical warfare na target ang ating kaisipan. Kapag tumalikod tayo sa mapanlinlang na utang na loob na ito, binabali natin ang kadena ng debt trap diplomacy. Ang pagkakaisa ang tanging depensa laban sa mga kontratang sadyang idinisenyo para tayo ay mabaon. Bilang inyong analyst, isa lang ang aking conclusion. Ang kalayaan ay hindi isang commodity na pwedeng i-negotiate sa ilalim ng mesa. Walang price tag ang ating soberanya at hindi ito kailanman dapat ipagpalit sa murang infrastruktura. Ang pagkilala sa isang Trojan horse bago ito makapasok sa ating pintuan ay ang pinakamataas na anyo ng vigilance. Itapon ang mga huwad na donasyon at maglakad tayo patungo sa isang kinabukasan na tayo mismo ang nagdisenyo. Tandaan ninyo, sa laro ng geopolitics, walang free lunch. Kapag sinabi nilang libre ang lahat, mag-ingat ka dahil sa huli, ikaw at ang iyong bansa ang magsisilbing kabayaran. Ako si Daniel Reyes, nananatiling mapagmatyag para sa bayan.